Kumusta po kayo mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento? Isang yakap po mula sa inyong lingkod at sana'y ang hapong ito ay magdala ng kapayapaan sa inyong mga puso. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay. Sabi nila, ang tunay na ina ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa lalim ng pag-aaruga at sakripisyo. Ito ay isang pagmamahal na kayang harapin ang lahat. Pero paano kung ang mismong pagmamahal na ito ang maging dahilan para masubok ang iyong katatagan at itulak ka sa isang laban na hindi mo inaasahan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Ligaya sa unang kabanata. Anghel sa Villa Esmeralda. Hirap sa paghinga si Luan. Ang mahinang tunog ng nebulizer ang tanging naririnig sa malawak na silid tulugan ng kambal. Isang himig ng pag-aalala na kabisado na ni Ligaya. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang isang kamay ay marahang humahaplos sa maliit na likod ng bata, habang ang isa naman ay maingat na nakahawak sa maskara na nakatakip sa bibig at ilong nito. "Shh! Konti na lang, anak," bulong niya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-aaruga. Pagkatapos nito, masarap na ang tulog mo. Ang balat ni Luan ay mamasa-masa sa pawis. Ang kanyang dibdib ay bahagyang umaangat at bumababa sa bawat paghinga. Sa kanilang dalawa ni Tala, si Luan ang mas sakitin. Ang kanyang katawan ay mas marupok. Ang kanyang mga baga ay tila laging nakikipaglaban para sa hangin. Sinimulang himigin ni Ligaya ang isang pamilyar na oyayi, isang kantang kinakanta sa kanya ng kanyang lola noong siya'y bata pa. Ang himig ng munting bituin ay pumuno sa silid, isang banayad na pampakalma sa gitna ng pag-aalala. Unti-unti, naramdaman niyang kumakalma ang paghinga ni Luan. Ang pag-igting sa munti nitong katawan ay dahan-dahang nawawala. Napangiti si Ligaya. Sa loob ng 8 taon, ang mga batang ito na ang naging mundo niya, si Tala at Luan, na inalagaan niya mula nang sila'y isilang na kulang sa buwan, at si Kael, ang bunsong malusog at puno ng buhay. Hindi man sila nagmula sa kanya para kay Ligaya, sila ang kanyang mga anak. Nang matapos ang gamutan, maingat niyang inalis ang maskara at pinunasan ng maligamgam na bimpo ang mukha ni Luan. Hinalikan niya ito sa noo bago niya ito kinumutan. Sa kabilang kama, mahimbing na natutulog si Tala. Yakap-yakap ang isang oso na kasing laki niya. Dahan-dahan siyang tumayo para hindi makalikha ng ingay. Ngunit bago pa siya makalabas ng silid, bumukas ang pinto. Pumasok si Rocco de la Vega. Ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang lukot, tanda ng isang mahabang araw sa opisina. May pagod sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng bahagyang ngiti nang makita ang natutulog na mga anak. "Kumusta sila?" tanong niya sa mahinang boses. Ang tingin ay hindi inaalis sa kambal. "Inatake na naman po ng hika si Luan, Sir Rocco, pero maayos na po siya ngayon," sagot ni Ligaya. Tumango si Rocco. Lumapit siya sa kama ni Luan at hinaplos ang buhok nito. Isang kilos na puno ng pagmamahal, ngunit may kasamang distansya. Ginawa rin niya ito kay Tala bago lumapit kay Ligaya. "Salamat, Gaya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka," sabi niya. At sa isang sandali, nakita ni Ligaya ang lalim ng kanyang pasasalamat. Ngunit kasing bilis din itong nawala. Napalitan ng pamilyar na anyo ng isang abalang negosyante. "Ihahanda ko na ang hapunan ni Kael." "Ako na po, sir. Magpahinga na po kayo," alok ni Ligaya. Umiling si Rocco. "Hindi, ako na. At may darating tayong bisita. Si Mahalina." Dito na siya maghahapunan. Napatigil si Ligaya. Mahalina Revilla ang fiancé ni Sir Rocco. Isang sikat na modelo na ang mukha ay laging nasa pabalat ng mga magasin. Maganda, matalino, at perpekto para sa isang bilyonaryo tulad ni Rocco de la Vega. Sige po, sir," nauutal niyang sagot.
Ilang sandali pa, ang buong Villa Esmeralda ay tila nagbago. Ang dating tahimik na mansyon ay napuno ng isang matamis, ngunit nakakailang na pabango. Pumasok si Mahalina na parang isang reyna. Suot ang isang puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang perpektong kutis. "Rocco, darling," bati niya. At ang kanyang halik sa pisngi ni Rocco ay parang isang eksena mula sa pelikula. "Welcome, mahal. These are my kids," sabi ni Rocco. Iginagabay siya palapit sa mga bata na kadarating lang mula sa playroom kasama si Kael. Ngumiti si Mahalina, isang ngingiting kasing perpektot ng kanyang mukha. "Oh, they're adorable." Lumuhod siya para magpantay sa kanila. "I brought you some gifts." Binuksan niya ang kanyang Hermes bag at inilabas ang mga laruang halatang napakamahal. Isang high-tech na robot para kay Kael at mga imported na manika para sa kambal. Nagpasalamat ang mga bata, ngunit may pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. "Tita Mahalina, gusto niyo po makita yung drawing ko?" Alok ni Kael. Hawak ang isang papel na may guhit ng kanilang pamilya. Kasama sa drawing si Yaya Gaya niya. "Oh, Kael, baby. Careful with my dress," sabi ni Mahalina. Bahagyang umiiwas nang idinikit ni Kael ang papel sa kanyang bestida. Nag-iwan ng maliit na marka ng Crayola. Mabilis ang pagkilos ni Ligaya. "Kael, anak, dahan-dahan lang," sabi niya. Sabay kuha ng panyo para subukang punasan ang dumi. "It's fine," sabi ni Mahalina. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. "Maybe you should wash your hands first, sweetie." Sa hapagkainan, naramdaman ni Ligaya ang bigat sa hangin. Siya ay nakatayo sa isang sulok, laging handa kung may kailanganin ng mga bata. Pinanood niya kung paano subukang kausapin ni Mahalina ang mga bata, ngunit ang kanyang mga tanong ay mababaw. Hindi niya alam ang paboritong pagkain ni Tala o na ayaw ni Luan ng gulay. Si Ligaya ang laging sumasalo, ang naglalagay ng pagkain sa kanilang mga plato, ang nagpupunas sa kanilang mga bibig. At sa bawat pagkakataong yon, nararamdaman niya ang matalim na tingin ni Mahalina. Nang matapos ang hapunan, at habang si Rocco ay may tinatawagan sa telepono sa hardin, pumasok si Ligaya sa kusina upang magtimpla ng gatas ng mga bata. Sumunod sa kanya si Mahalina. Dala ang kopita ng red wine. "You're very close to the children," sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Hindi ito isang papuri, kundi isang pag-aanalisa. "Mahal ko po sila na parang tunay na anak," magalang na sagot ni Ligaya habang isinasali ng gatas sa mga bote. "I see." Humigop si Mahalina sa kanyang wine. Naglakad siya palapit kay Ligaya. At doon, sa isang kilos na tila aksidente, ngunit alam ni Ligaya na sinadya, biglang natabig ni Mahalina ang sarili niyang kamay. Ang pulang alak ay tumapon sa malinis at puting aprons ni Ligaya. "Ay, sorry," sabi ni Mahalina. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pekeng pagkagulat. "Ang clumsy ko naman." Hindi nakapagsalita si Ligaya. Tinitigan lang niya ang malaking pulang mantsa sa kanyang dibdib. Ngumiti si Mahalina, isang ngiting puno ng pahiwatig. "Sanay ka naman sigurong maglaban ng dumi ng iba, di ba?" Bago pa makasagot si Ligaya, pumasok muli si Rocco sa kusina. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Mahalina. Ang kanyang mukha ay napuno ng pag-aalala. "Oh my gosh, Gaya! I'm so sorry. Natapon ko yung wine sa'yo. Are you okay?" Sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Kumuha pa siya ng tissue at kunwari tinutulungan si Ligaya. "Anong nangyari?" tanong ni Rocco, lumalapit sa kanila. "It's my fault, darling. I accidentally spilled my wine on her." Malungkot na paliwanag ni Mahalina. Tumingin si Rocco kay Ligaya, pagkatapos ay kay Mahalina. Ngumiti siya ng malambing sa kanyang fiancé. "It's okay, mahal. Aksidente lang."
Magpalit ka na lang ng damit, Gaya. Tumangulang si Ligaya. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Habang papalabas siya ng kusina, sumulyap siya pabalik. Nahuli niya ang mga mata ni Mahalina at sa isang sandali, bago ito muling napalitan ng isang matamis na ngiti para kay Rocco, nakita ni Ligaya ang isang panandaliang nangiti ng tagumpay. Isang nangiting malamig, mapanuri at puno ng babala. Noon na pagtanto ni Ligaya, hindi lang isang fiancé ang dumating sa Villa Esmeralda, isang kalaban. Kung may isang bagay na natutunan ni Mahalina Revilla sa buhay, iyon ay ang bawat ngiti ay may katumbas na presyo. At ang ngiti na ipinapakita niya kay Rocco de la Vega, isang ngiti na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay malapit nang mag-expire. Kasalukuyan siyang nakatayo sa balkonahe ng kanyang silid sa Villa Esmeralda. Suot ang isang sedang roba habang nakatanaw sa malawak na hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi ito kasinlamig ng kaba na gumagapang sa kanyang dibdib. Kanina lang, matapos ihatid ni Rocco sa silid na ito, ang silid na malapit ng maging kanya ng tuluyan, ay muli niyang naramdaman ang paghigpit ng lubid sa kanyang leeg. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng glass table. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Unknown number. Alam na niya kung sino ito. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ang tawag. Hello? Pabulong niyang sabi. Mahalina, aking reyna. Isang magaspang na boses ang tumawa mula sa kabilang linya. Isang tawang nagpapakilabot sa kanyang balat. Kumusta ang buhay sa palasyo? Sana'y hindi mo nakakalimutan ang mga daga na tulad namin dito sa labas. Napapikit si Mahalina. I need more time. Halos pakiusap na, sabi niya. Malapit na. Pakasalan ko lang si Rocco. Oras? Muling tumawa ang lalaki. Tapos na ang oras mo. 1 week, Mahalina. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng palugit. Kung wala pa ang 5 milyon sa susunod na linggo, ang magagandang litrato mo sa magazine ay mapapalitan ng mga litrato mo noong, alam mo na, noong hindi ka pa isang Revilla. Sigurado akong magugustuhan ni Mr. de la Vega na makita ang mga yon. Nanigas ang buong katawan ni Mahalina, ang kanyang nakaraan, ang nakaraang pilit niyang ibinabaon sa limot. Huwag, nanginginig niyang sabi. Gagawin ko ang lahat. Just give me a few more days. 1 week. Mariing sabi ng lalaki. Or else the fairy tale is over. Click! Nabitawan ni Mahalina ang telepono. Sumandal siya sa malamig na pader. Ang paghinga niya'y mabilis at mababaw. 5 milyon. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera sa loob ng 1 linggo? Hindi pa niya maaaring hingin yon kay Rocco. Masyadong maaga. Masyadong kahina-hinala. Ang kanyang mga mata ay napadako sa kabilang bahagi ng mansyon. Sa bintana ng silid ng kambal, nakita niya ang anino ni Ligaya na gumagalaw sa loob. Tinitiyak na maayos ang lahat bago ito matulog. Isang matinding galit ang pumuno sa puso ni Mahalina. Galit hindi lang sa kanyang sitwasyon, kundi sa babaeng iyon. Ang yaya. Ang anghel ng Villa Esmeralda. Ang babaeng may hawak sa puso ng mga bata, ang susi sa tiwala at yaman ni Rocco. Ang pagmamahal na ipinapakita sa kanya ng mga bata ay isang bagay na hindi niya kayang bilhin o pekein. At iyon ang kinamumuhian niya. Isang ideya, isang madilim at desperadong ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga gamot ng kambal. Alam niyang napakamahal ng mga iyon. Imported at mahirap hanapin. Kung maibebenta niya ang mga iyon sa black market? Hindi. Masyadong delikado. Ngunit ang boses ng nagbabantang lalaki ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas delikado ang mabunyag ang kanyang nakaraan. Kinabukasan, sinimulan ni Mahalina ang kanyang plano. Nagkunwari siyang interesado sa kalusugan ng mga bata. Nagtanong siya kay Ligaya tungkol sa mga gamot.
sa mga dosage. Sa schedule, si Ligaya naman, sa pag-aakalang nagbabago na si Mahalina, ay masayang ipinaliwanag ang lahat. Nang gabing iyon, hinintay niyang maging mahimbing ang tulog ng lahat. Suot ang guwantes, dahan-dahan siyang pumasok sa maliit na silid kung saan nakatago ang mga gamot. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Maingat niyang binuksan ang cabinet. Naroon ang mga bote ng mamahaling gamot, nakaayos na parang mga sundalo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang mga bote ng placebo, mga pekeng tableta na binili niya mula sa isang kahina-hinalang online seller. Mga tabletang gawa lang sa arena na kamukhang kamukha ng orihinal. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinagpapalit ang laman ng mga bote. Ang mga tunay na gamot ay maingat niyang inilagay sa isang itim na bag. Nang matapos, halos hindi na siya makahinga. Tinitigan niya ang mga bote na puno ng pekeng gamot. Isang krimen ang ginawa niya. Isang napakabigat na kasalanan. Ngunit nang maalala niya ang banta sa kanyang buhay, iwinaksin niya ang konsensya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, napansin ni Ligaya na mas matamlay si Tala. "Sir, parang hindi po bumubuti ang mga bata." Nag-aalalang sabi ni Ligaya kay Rocco na nagbabasa ng dyaryo. Mas madalas po silang hingalin ngayon. Bago pa makasagot si Rocco, sumingit si Mahalina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. "Darling, baka naman namimiss lang nila ang mommy nila. O di kaya'y stressed lang si Yaya Gaya. You know, sometimes caregivers can project their anxieties onto the children." Tumingin si Rocco kay Ligaya, pagkatapos ay kay Mahalina. Ang luhika ni Mahalina ay mas katanggap-tanggap sa isip ng isang negosyante. "Maybe you're right, mahal. Huwag mo masyadong isipin, Gaya. Just stick to the doctor's prescription." Tumango na lang si Ligaya, ngunit hindi nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Upang patibayin pa ang kanyang plano, kailangan ni Mahalina na sirain ang tiwala ni Rocco kay Ligaya. Unti-unti. Isang hapon, habang nag-aayos ng kanyang mga alahas, tinawag niya si Ligaya. "Gaya, can you please take my laundry? Pakilagay na lang sa basket." "Opo, ma'am," sagot ni Ligaya. Bago pumasok si Ligaya, maingat na inalis ni Mahalina ang kanyang mamahaling pearl brooch mula sa kanyang bestida at inilagay ito sa ilalim ng unan. Pagkaalis ni Ligaya dala ang mga labahin, hinintay niya ng ilang minuto bago siya nagsimulang magpapanik. Rocco darling, have you seen my pearl brooch? Yung bigay pa sa akin ni Mommy." Sigaw niya, sapat na para marinig sa buong bahay. Nagmamadaling pumasok si Rocco sa silid. "What's wrong?" "Nawawala. Kaalis ko lang dito kanina sa ibabaw ng dresser, pero ngayon wala na," sabi ni Mahalina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang huling pumasok dito ay si Ligaya para kunin ang mga labahin. Ang suhestyon ay malinaw, ngunit umiling si Rocco. Hindi magagawa ni Gaya yon. I know. I'm not accusing her. Pero baka naman aksidente lang niyang nasama." Sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalinlangan. Pumunta sila sa laundry area. Naroon si Ligaya, abala sa paghihiwalay ng puti at decolor. "Gaya, pasensya na. Pero yung brooch ni Mahalina, baka nasama mo sa mga damit?" tanong ni Rocco. May bahid ng hiya sa kanyang boses. "Po? Wala po akong nakitang brooch, sir." Gulat na sagot ni Ligaya. Si Mahalina ang lumapit sa basket ng mga labahin ni Ligaya, mga damit na personal ng yaya. Sa isang mabilis na kilos, nagkunwari siyang may hinahanap at gamit ang brooch na kanina pa pala niya palihim na hawak, ay isinuksok ito sa bulsa ng isang lumang bestida ni Ligaya. "Let me just check here. Baka sakali lang." At inilabas niya ang brooch mula sa basket ni Ligaya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Ligaya mula sa brooch
pabalik sa mukha ni Mahalina, hindi makapaniwala. Hindi po akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Si Rocco ay nakatitig sa brooch na nasa kamay ni Mahalina pagkatapos ay sa namumutlang mukha ni Ligaya. May pagkalito at pagkadismaya sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ngunit si Mahalina ay lumapit kay Rocco at niyakap ito. See? I told you. Aksidente lang siguro. It's okay, Gaya. Just be more careful next time. Sabi niya sa isang mapagpatawad na tono. Ngunit ang kanyang mga mata na nakatingin kay Ligaya sa ibabaw ng balikat ni Rocco ay sumisigaw ng tagumpay. Tinalikuran siya ni Rocco at Mahalina. Naiwan si Ligaya na nakatayo roon, ang kanyang puso ay dinudurog. Hindi nang nawawalang tiwala, kundi ng kasamaang nakita niya sa likod ng isang matamis na ngiti. Tumingin si Rocco kay Ligaya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkadismaya at pag-aalinlangan. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay sapat na. Ligaya, anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Ang sigaw ni Mahalina ang gumising sa buong Villa Esmeralda. Nagmula ito sa master's bedroom, isang sigaw na puno ng takot at pagkawala. Si Ligaya, nakadarating lang mula sa silid ng mga bata, matapos tiyakin na mahimbing na ang tulog ng mga ito ang isa sa mga unang nakarinig. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinanggalingan ng ingay. Naabutan niyang nakatayo roon si Rocco. Suot pa ang kanyang pantulog, habang si Mahalina ay umiiyak sa kanyang mga braso, nakaturo sa isang bukas na bintana at sa isang jewelry box na nakabukas at walang laman sa ibabaw ng kanyang tokador. Ang bracelet, Rocco, yung diamanteng bracelet na bigay mo. Wala na. Hagulgol ni Mahalina, ang kanyang katawan ay nanginginig sa kunwaring takot. Anong nangyari? Tanong ni Rocco. Ang kanyang boses ay naghahalo ang pag-aalala at galit. Tiningnan niya ang bintana. May mga marka ng pag-aakyat sa paligid nito at ang trangka ay tila pinuwersang buksan. Hindi ko alam. Nagising ako sa isang kaluskos. Nakita ko ang isang anino na tumatalon palabas ng bintana. Sabi ni Mahalina, lalong humigpit ang yakap kay Rocco. Tinignan ko ang alahas ko at wala na. Si Ligaya ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba. Isang pagnanakaw. Dito sa loob ng isang subdivision na may mahigpit na seguridad. Biglang nanlaki ang mga mata ni Rocco na tila may naalalang mas mahalaga. Binitawan niya si Mahalina at mabilis na tumakbo palabas ng silid. Ang mga gamot! Sinundan siya ni Ligaya. Ang takot ay lalong gumapang sa kanyang dibdib. Pumasok sila sa maliit na silid gamutan. Ang pinto ng cabinet kung saan nakalagay ang mga gamot ni Tala at Luan ay nakabukas. Ang kandado nito ay sira. At sa loob, wala na ang lahat. Lahat ng bote ng gamot na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay naglaho. Hindi! Bulong ni Rocco. Napasuntok siya sa pader sa tindi ng galit. Sinong gagawa nito? Sinong walang kaluluwa ang magnanakaw ng gamot ng mga batang may sakit? Bumalik si Mahalina sa kanilang tabi. Ang mukha ay basa pa rin sa luha. Rocco, ang pera, kahit anong halaga. Pero ang gamot ng mga anak mo, ito ang pinakamasakit. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang ibang mga kasambahay ay nagtatakbuhan, nanatiling kalmado si Mahalina. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, nagmamasid, naghihintay. Kailangan nating tawagan ng pulis, mariing sabi ni Rocco. Sandali, darling, pigil ni Mahalina. Tignan muna natin ang paligid. Baka may iniwang bakas ang magnanakaw. Baka may nakita ang isa sa mga kasambahay. Ito na ang pagkakataon niya. Sa ilalim ng kanyang pekeng pag-aalala, iginabay niya ang lahat. Tignan ninyo ang bawat sulok. Sa kusina, sa labahan, at doon
Sa laundry area, sa personal na aparador ni Ligaya, si Mahalina ang nakadiskubre nito. Ano to? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila naguguluhan. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa ilalim ng mga nakatuping damit ni Ligaya ang isang maliit, itim na supot. Lumapit si Rocco. Binuksan ito ni Mahalina. Sa loob, naroon ang isang makapal na rolyo ng pera. Mga bagong-bagong 1,000 piso. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Ligaya. Ha, hindi! Si Ligaya ay umiling. Ang kanyang muka ay namumutla. Hindi po akin yan. Wala po akong ganyang kalaking pera. Saan mo ito nakuha, Ligaya? Tanong ni Rocco. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Hindi ko po alam, Sir Rocco. Maniwala po kayo sa akin. Umiiyak na pakiusap ni Ligaya. Ngunit ang ebidensya ay naroon, sa mismong mga kamay ni Mahalina. At doon, ibinigay ni Mahalina ang huling patalim. Tumingin siya kay Ligaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng awa at pagkadismaya. Siya, Rocco, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Itinuro niya si Ligaya. Nakita ko siya kagabi. Pabalik-balik siya malapit sa kwarto ko. Akala ko, tinitignan niya lang ang mga bata. Pero kahina-hinala ang kilos niya. Siya ang kumuha. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Ligaya. Ang kasinungalingan ay napakalinaw, napakakinis, napaka-perpekto. Ang insidente ng brooch, ang pera sa kanyang aparador, ang pekeng testimonya ni Mahalina, lahat ay nagtutugma. Isang perpektong bitag. Tumingin si Rocco kay Ligaya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa buhay ng kanyang mga anak. Ang babaeng itinuring niyang parte ng pamilya. Nakita niya ang takot at pagtanggi sa mga mata nito. Ngunit nakita rin niya ang ebidensya, ang pera, ang mga naunang aksidente. Ang pagdududa na itinanim ni Mahalina sa kanyang isip ay ganap ng namulaklak at naging isang puno ng galit at pagkabigo. Hindi ko akalain na magagawa mo to sa amin, Ligaya, sabi ni Rocco. Ang bawat salita ay mabigat sa sakit at pagkasuklam. Pagkatapos ng lahat, sa mga anak ko pa. Sir, hindi po totoo yan. Frame up lang po to. Sigaw ni Ligaya, ang luha ay bumubuhos na sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Mahalina. Ma'am Mahalina, bakit po? Bakit niyo po ginagawa sa akin to? Ngunit si Mahalina ay nagtago sa likod ni Rocco. Umiiyak. Narinig mo yon, Rocco? Ako pa ang sinisisi niya. Ang kapal ng mukha niya. Wala nang pag-aalinlangan sa isip ni Rocco. Ang kanyang puso ay naging bato. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Hindi na niya tiningnan si Ligaya. Pakikonekta ako sa pulis. Ang bawat segundong lumilipas, habang hinihintay ni Rocco ang pagdating ng mga pulis, ay parang isang pagtorture. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng Villa Esmeralda, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Sa tabi niya, si Mahalina ay patuloy na umiiyak sa kanyang balikat. Habang sa kabilang dulo ng silid, si Ligaya ay nakaluhod. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa walang tigil na pag-iyak. Pilit na ipinapaliwanag ang kanyang panig sa 2 kasambahay na nakabantay sa kanya. Hindi ko po ginawa. Hindi ko po magagawa yon sa mga bata. Paulit-ulit na sabi ni Ligaya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Ayaw pakinggan ni Rocco ang mga salitang iyon. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang tainga. Mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan na nasa harapan niya, ang perpektong pag-arte ni Mahalina, ang malamig na katotohanan ng perang natagpuan, kaysa harapin ang posibilidad na nagkamali siya ng paghusga. Ang isip niya ay bumalik sa 8 taon na nakalipas. Naalala niya ang isang batang-batang Ligaya, puno ng takot,
Ngunit may determinasyon sa mga mata. Nag-a-apply bilang yaya para sa kanyang kambal na isinilang na mahihina. Naalala niya ang mga gabing walang tulog kung saan si Ligaya ang nagbabantay, ang mga panahong si Ligaya ang kumakanta ng uyayi habang siya ay nasa business trips. Si Ligaya, ang yaya-gaya ng kanyang mga anak, ang anino sa likod ng bawat ngiti at tawa nila. At ngayon, ang aninong iyon ay may mukha ng isang magnanakaw, isang traidor. Paano niya nagawa ito? Tanong niya sa sarili. Ang pera? Ganoon ba talaga siya kadesperada? O ang lahat ba ng kabaitang ipinakita niya sa loob ng 8 taon ay isang mahabang pag-arte lamang, isang paghahanda para sa isang malaking pagnanakaw? Ang huling kaisipan ang mas pinili niyang paniwalaan. Mas madali, mas hindi masakit. Dumating ang mga pulis. 2 unipormadong opisyal ang pumasok sa mansyon. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ipinakita ni Rocco ang mga ebidensya, ang sirang bintana, ang walang lamang kahon ng alahas, ang sira-sirang cabinet ng gamot, at higit sa lahat, ang supot ng pera. "Sir, are you pressing charges?" Tanong ng isang pulis. Tumingin si Rocco kay Ligaya. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita niya sa mga mata nito ang isang huling pakiusap, isang desperadong paghingi ng tiwala. Ngunit ang nakita lang ni Rocco ay ang mukha ng isang taong sumira sa pinakamahalagang bagay sa kanya, ang kaligtasan ng kanyang mga anak. "Yes," mariin niyang sagot. "I am." Tumayo ang mga pulis at nilapitan si Ligaya. "Miss, kailangan niyo po naming isama sa presinto." "Hindi! Sir Rocco, parang awa niyo na." Sigaw ni Ligaya, sinusubukang lumapit kay Rocco, ngunit hinarangan siya ng mga kasambahay. "Wala po akong kasalanan. Pakinggan niyo po muna ako." Ngunit si Rocco ay tila isang estatwang bato. "Kunin niyo na siya," utos niya sa mga pulis. "Yaya! Yaya-gaya!" Ang sigaw ay nagmula sa hagdanan. Ang 3 bata, Tala, Luan at Kael, ay nagising dahil sa ingay. Nakatayo sila roon, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkalito. Nakatingin sa eksenang nagaganap sa ibaba. Nang makita nila ang mga pulis na hawak sa braso ang kanilang yaya-gaya, sabay-sabay silang tumakbo pababa. "Huwag po! Huwag niyo pong kunin si Yaya!" Sigaw ni Kael, yumakap ng mahigpit sa binti ni Ligaya. "Yaya, saan ka po pupunta?" Umiiyak na tanong ni Tala. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakapit sa damit ni Ligaya. Maging si Luan, nahirap sa paghinga, ay pilit na lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Yaya, don't go." Ang tanawing iyon ang halos dumurog sa puso ni Rocco. Nakita niya ang dalisay na pagmamahal ng kanyang mga anak para sa babaeng ito. Ngunit ang galit sa kanyang puso ay mas malakas. Para sa kanya, ang eksenang ito ay lalo lang nagpatunay sa bigat ng pagkakasala ni Ligaya. Ginamit niya ang pagmamahal ng mga bata. "Mga anak, bumalik kayo sa taas," utos niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. "No, Daddy! Yaya-gaya didn't do anything!" Sigaw ni Kael. Lumuhod si Ligaya sa kabila ng pagpipigil ng mga pulis at niyakap ang 3 bata. "Mga anak, magpakabait kayo ha. Mahal na mahal kayo ni Yaya." Hagulgol niya. Ang kanyang luha ay tumutulo sa buhok ng mga bata. "Kunin niyo na siya, now!" Sigaw ni Rocco. Hindi na makayanan ang tanawin. Pilit na pinaghiwalay ng mga pulis si Ligaya mula sa mga bata. Ang iyak ng mga bata ay nakakabingi. Dinala si Ligaya palabas ng pinto. Sa huling pagkakataon, lumingon siya. Ang kanyang mga mata, puno ng luha at sakit, ay naghahanap sa mga mata ni Rocco. "Pagbabayaran niyo to, Mama Halina," sabi niya. Hindi kay Rocco, kundi sa babaeng nakatayo sa likod nito. "At sa'yo, sir,"
Sana'y hindi pa huli ang lahat kapag nalaman mo ang totoo. Pagkatapos ay dinala na siya palabas. Ang huli niyang narinig ay ang desperadong sigaw ng mga bata na tumatawag sa kanyang pangalan, Yaya Gaya. Nang maisara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Si Kael, Tala at Luan ay umiiyak pa rin ng malakas. Si Mahalina ay lumapit para aluin sila, ngunit itinulak siya ni Kael. "It's your fault! You're a liar!" Sigaw ng bata. Bago tumakbo paakyat, sinundan ng kambal. Naiwan si Rocco at Mahalina sa sala. Niyakap siya ni Mahalina. "It's okay, darling. You did the right thing. Masakit, pero kailangan para sa proteksyon ng mga bata." Tumango si Rocco, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa saradong pinto. Ang huling tingin ni Ligaya, ang huling mga salita nito, ay tila isang sumpa na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Nagsimulang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga tanong. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi. Ang ebidensya ay malinaw. Ang kaso ay sarado na. Pumunta siya sa bintana at pinanood ang police car na papalayo. Dala ang babaeng minsan niyang itinuring na pamilya. Papalayo sa paraisong siya mismo ang gumawa at siya rin mismo ang sumira. Sa isang selda sa presinto, niyakap ni Ligaya ang kanyang mga tuhod. Wala na ang kanyang trabaho, wala na ang kanyang tahanan. At higit sa lahat, wala na ang kanyang mga anak. Sa gabing iyon, nawala sa kanya ang lahat. Ngunit sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, isang papel ang iniabot sa kanya ng isang bantay. Isang subpina, isang formal na kaso ng pagnanakaw. Tinitigan niya ang papel. Alam niyang wala siyang pera para sa isang abogado. Alam niyang ang kalaban niya ay isang bilyonaryo. Alam niyang halos imposible siyang manalo. Ngunit nang maalala niya ang mga umiiyak na mukha ni Tala, Luan at Kael, isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang puso. Hindi ito laban para sa pera o trabaho. Ito ay laban para sa kanyang dignidad at para sa 3 batang naniniwala sa kanya. Tumingala siya. Ang mga luha ay natuyo na sa kanyang pisngi. Napalitan ng isang bagong determinasyon. Lalaban siya. Kahit mag-isa. Ang kalawangin na electric fan sa kisame ng maliit na kwartong inuupahan ni Ligaya, ang tanging tunog na kanyang karamay. 1 linggo na ang nakalipas mula ng gabi na iyon. 1 linggo ng mga gabing walang tulog, ng mga araw na ginugol sa pagitan ng paghahanap ng kahit anong trabaho para may pambayad utang sa piyansa at pagbabasa ng mga makakapal at luma ng libro ng batas sa public library. Ang kanyang mundo ay lumiit mula sa malawak na hardin ng Villa Esmeralda patungo sa 4 na sulok ng kwartong ito. Ngunit sa bawat pahina ng libro na kanyang binubuklat, sa bawat article ng Revised Penal Code na kanyang pinipilit intindihin, nararamdaman niya na hindi siya ganap na talunan. Ang pag-aaral ng batas ang naging sandata niya. Isang hapon, habang nakaupo sa isang maalikabok na sulok ng aklatan, muli niyang pinanood ang video sa kanyang lumang cellphone. Ito ang tanging ebidensya na meron siya. Isang regalo mula sa langit na iniabot ng isang matandang hardinero mula sa kabilang bahay, 1 taong laging binibigyan ni Ligaya ng merienda. "Nakita ko ang lahat, Hija," sabi ng matanda nang ibigay ito sa kanya. "Alam kong mabuti kang tao." Ang video ay malabo. Kuha mula sa isang CCTV camera na nakatutok sa kalye sa labas ng Villa Esmeralda. Ngunit malinaw dito ang 2 bagay. Una, sa oras na sinabi ni Mahalina na may umaakyat sa bintana, walang sinumang tao ang nakitang lumapit sa pader ng mansyon. Pangalawa, may isang itim na van na walang plaka na huminto sa di kalayuan ilang minuto bago ang insidente. At mula sa van na yon, may bumabang isang lalaking nakatakip ang mukha. Naglakad patungo sa direksyon ng likod bahay.
at bumalik makalipas ang halos 20 minuto na may dalang isang malaking itim na bag bago muling umalis. Ito ay direktang sumasalungat sa testimonya ni Mahalina na isang anino ang tumalon palabas ng bintana. Ngunit sapat na ba ito? Sasabihin lang ng abogado ni Rocco na ibang insidente iyon, na hindi iyon konektado. Napabuntong hininga si Ligaya at isinara ang libro. Ang bigat ng kawalan ng pag-asa ay muling dumagan sa kanya. Paano niya lalabanan ang isang hukbo ng mga abogado gamit lamang ang isang malabong video at ang kanyang sariling boses? Samantala, sa malamig at malinis na pasilyo ng Villa Esmeralda, isa pang uri ng pag-aalala ang bumabagabag kay Rocco de la Vega. "Mr. de la Vega, I don't understand," sabi ni Dr. Alcaraz, ang matagal ng pediatrician ng pamilya, habang tinitignan ang resulta ng mga bagong laboratory tests ng kambal. "The new batch of medicine should be working, but their condition is worsening." Bumaba ang oxygen saturation nila at mas madalas ang kanilang mga atake. It's as if they're not taking any medicine at all. Nakatayo si Rocco sa tabi ng kama kung saan mahimbing na natutulog si Luan. Nakararating lang mula sa ospital matapos ang isang matinding atake ng hika. Ang mga salita ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, as if they're not taking any medicine at all. "That's impossible, Doc," sagot ni Mahalina, na nakatayo sa kabilang panig ng kama. Ang kanyang kamay ay marahang nakahaplos sa buhok ni Tala. "Ako mismo ang nag-aabot ng gamot sa kanila. Sinisigurado kong iniinom nila ito araw-araw." Tumingin siya kay Rocco. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. "Darling, baka epekto ito ng trauma. Mula nang mangyari yon kay Ligaya, the kids have been so depressed. They miss her terribly." Ang paliwanag ay lohikal, madaling tanggapin, pero may kung anong hindi mapakali sa kalooban ni Rocco. Naalala niya ang sinabi ni Ligaya ilang araw bago ang pagnanakaw. "Sir, parang hindi po bumubuti ang mga bata. Mas madalas po silang hingalin ngayon." Noon, binaliwala niya ito. Itinuring niya itong sobrang pag-aalala lang. Ngunit ngayon, sa harap ng ebidensyang medikal, ang mga salitang iyon ay bumabalik na parang multo. "Maybe we should get a second opinion," mungkahi ni Rocco. "Dalhin natin sila sa States." Agad na umiling si Mahalina. "Rocco, no. Masyadong mapapagod ang mga bata sa biyahe. Baka lalo lang silang manghina. Let's trust Dr. Alcaraz. Baka kailangan lang nating taasan ng dosage," sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may diin. Sapat na para kumbinsihin si Rocco na huwag nang ituloy ang ideya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Rocco. Pumasok siya sa kanyang home office at binuksan ang kanyang laptop, naghahanap ng mga impormasyon tungkol sa sakit ng kanyang mga anak. Sa gitna ng kanyang paghahanap, isang email ang pumasok. Galing ito sa security agency na namamahala sa subdivision. Isang routine report. Binuksan niya ito dahil sa kuryosidad. Naroon ang mga logbook, mga report ng mga gwardiya. At sa dulo, may isang link sa isang folder na naglalaman ng mga CCTV footage mula sa mga poste sa labas ng kanilang bahay, kuha noong gabi ng pagnanakaw. Kinabahan siya. Pinindot niya ang play. Ang video ay mas malinaw kaysa sa video ni Ligaya. Malinaw na malinaw. At doon, nakita niya ito. Ang itim na van na walang plaka, huminto sa kanto. Eksakto sa sinabi ng report ng mga gwardiya. Nakita niya ang isang lalaking bumaba, naglakad patungo sa direksyon ng likod bahay ng Villa Esmeralda. Ngunit sa mas malinaw na anggulong ito, may isang detalye siyang napansin na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Ang lalaki ay hindi nag-iisa. Ilang sandali bago ito bumaba, bumukas ang pinto sa passenger side. Isang babae ang bumaba. Nakasuot ito ng itim na hoodie. Ngunit nang humangin ng malakas, bahagyang tinangay nito ang takip sa kanyang ulo. Sa isang iglap, sa ilalim ng liwanag ng poste,
na sinaga ng kamera ang kanyang mukha. Napahawak si Rocco sa kanyang dibdib. Ang paghinga niya ay tila huminto. Hindi maaring magkamali ang kanyang mga mata. Ang babae ay si Mahalina. Paulit-ulit niyang ni-rewind ang video. Paulit-ulit niyang tinitigan ang mukha. Bawat anggulo, bawat galaw. Siya nga, walang duda. Nakatayo si Mahalina roon, kinakausap ang lalaki. May iniabot na tila isang susi bago ito muling bumalik sa van. Ang lalaki ang nagpatuloy maglakad. Ang utak ni Rocco ay tila sasabog. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang van, ang lalaki, ang nawawalang susi sa likod bahay na inireport ng hardinero ilang araw bago ang insidente. Ang pagtutol ni Mahalina na kumuha ng second opinion para sa mga bata. Ang pagbagsak ng kanilang kalusugan, ang mga salita ng doktor, ang mga babala ni Ligaya. Frame up lang po to. Ang sigaw ni Ligaya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi na isang pakiusap, kundi isang katotohanang sinasampal sa kanyang mukha. Napasabunot siya sa sariling buhok, isang ungol ng pagkadismaya at galit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Galit sa sarili. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya nagawang ipagtabuyan ang taong pinagkakatiwalaan niya at yakapin ng isang ahas? Ngunit ang galit ay mabilis na napalitan ng isang mas matinding emosyon. Takot. Kung nagsinungaling si Mahalina tungkol sa pagnanakaw, saan pa siya nagsinungaling? Ang mga gamot. Ang mga salita ni Dr. Alcaraz ay bumalik na parang isang kulog. As if they're not taking any medicine at all. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas masahol pa sa kahit anong takot na naramdaman niya sa buong buhay niya. Hindi kaya ang mga gamot na ibinibigay ni Mahalina sa mga bata ay hindi niya matapos ang kaisipan. Masyadong masama. Masyadong hindi kapani-paniwala. Dali-dali siyang tumayo. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngayon din, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang opisina. Sumilip siya sa silid ng kambal. Naroon si Mahalina, nakaupo sa tabi ng kama, nagbabasa ng isang libro habang nagbabantay. Mukha siyang isang perpektong anghel, isang mapagmahal na madrasta. Nasuklam si Rocco. Nagkunwari siya ng may kukunin at naglakad papunta sa cabinet ng gamot. "Darling, what are you doing?" Tanong ni Mahalina. Ibinaba ang kanyang libro. "Wala. Tinitignan ko lang kung sapat pa ba ang supply." Palusot ni Rocco. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Kumuha siya ng isang bote ng gamot. Ang bote na ginagamit ni Mahalina araw-araw. Pagkatapos ay pumasok siya sa banyo. Kumuha siya ng isang tableta. Tinitigan niya ito. Sa unang tingin, mukha itong eksakto sa gamot na dati niyang nakikita. Ngunit may maliit na emergency kit si Rocco sa kanyang banyo. Isang bagay na ipinilit ni Ligaya na laging mayroon para sa kambal. At sa loob niyon, may isang strip ng parehong gamot. Isang sample na iniwan ng doktor. Inilabas niya ito at inihambing ang dalawa. Ang tableta mula sa bote ni Mahalina ay bahagyang mas maputla. Ang marka sa gitna nito ay hindi gaanong malalim. Nanginig ang kamay ni Rocco. Inilagay niya ang dalawang tableta sa isang baso ng tubig. Ang tunay na gamot ay mabilis na natunaw. Nag-iwan ng bahagyang namuong latak sa ilalim. Ang tableta mula sa bote ni Mahalina ay halos hindi natunaw. Dahan-dahan itong naging isang maputing pulbos na tila gawa sa harina, lumulutang sa tubig. Isang placebo, isang pekeng gamot. Ang baso ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at nabasag sa sahig. Ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso at ang paulit-ulit na sigaw sa kanyang isipan. Sound of a heavy wooden gavel banging.
followed by the formal voice of a court clerk saying, "All rise." The sound shifts to the low murmur of a courtroom. Ang Korte Suprema ay isang lugar na malamig at nakakatakot. Ang matataas na kisame ay tila lumulunok sa anumang ingay at ang bawat salita na binibigkas ay may bigat ng tadhana para kay Ligaya na nakaupo sa mesang walang kasamang abogado. Ang silid na yon ay parang isang arena kung saan siya, isang solong mandirigma, ay haharap sa isang hukbo. Sa kabilang panig, nakaupo si Rocco de la Vega, napapaligiran ng 3 abogado na mukhang matatalim at mamahali. Sa tabi niya ay si Mahalina. Ang muka ay isang perpektong maskara ng kalungkutan at biktima. Ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang sumusulyap kay Ligaya na may halong awa at paghamak. Hindi alam ni Ligaya na ang Rocco na nasa harapan niya ay hindi na ang Rocco na nagpalamon sa galit. Ang Rocco na yon ay isang taong puno ng pagsisisi at isang malagim na kaalaman. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para ibagsak ang hatol hindi kay Ligaya, kundi sa babaeng katabi niya. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang magpatuloy sa plano sa ilalim ng payo ng kanyang mga abogado upang hindi maalarma si Mahalina at makatakas. Nagsimula ang paglilitis. Ang taga-usig, isang matalas na abogadong nasa edad 40, ay iprinisenta ang kaso laban kay Ligaya na may nakakakumbinsing husay. Ipinakita niya ang mga litrato ng sirang bintana, ng nilimas na jewelry box. Ipinakita niya ang testimonya ng mga kasambahay at ang pinakamatibay na ebidensya, ang pera na natagpuan sa aparador ni Ligaya. Isang kaso ng matinding pagtataksil, Your Honor, pagtatapos ng taga-usig. Ang akusado, si Ligaya Almario, ay ginamit ang tiwala na ibinigay sa kanya ng pamilyang De La Vega upang isagawa ang karumaldumal na krimen na ito. Hindi lang pagnanakaw ng yaman, kundi pagnanakaw din ng kapayapaan ng pamilya at kaligtasan ng mga bata. Pagkatapos, tinawag ang pangunahing saksi. The prosecution calls Miss Mahalina Revilla to the stand. Tumayo si Mahalina. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng grasya at kahinaan. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nanumpa. Ang kanyang boses ay malambing ngunit malinaw. Nagsimula siyang magsalaysay at ito ay isang obra maestra ng pag-arte. Inilarawan niya ang gabing iyon na may panginginig sa boses. Ikinuwento niya kung paano niya itinuring na parang kapatid si Ligaya at kung gaano kadurog ang kanyang puso nang matuklasan ang katotohanan. Sa bawat salita, mas lalong nalulubog si Ligaya sa kumunoy ng kasinungalingan. May mga luha pang pumatak sa kanyang mga mata habang ikinukwento niya ang kahina-hinalang kilos ni Ligaya. She was the only one who could have done it. Pagtatapos niya, kasabay ng isang hagulgol, ang buong korte ay tila nakikisimpatya sa kanya. Si Ligaya ay tumingin sa paligid. Nakita niya ang mga mapanghusgang mata ng mga tao. "Does the defense have any questions for the witness?" Tanong ng hukom. Eto na. Huminga ng malalim si Ligaya at tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit pinilit niyang maging matatag. "Yes, Your Honor." Naglakad siya palapit sa witness stand. "Miss Revilla." Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay mas nanginginig kaysa sa inaasahan niya. "Sinasabi niyo po na nakita niyo ang isang anino na tumalon palabas ng bintana. Tama po ba?" "Yes," sagot ni Mahalina. Pinupunasan ang kanyang pekeng luha. Inilabas ni Ligaya ang kanyang cellphone. "Your Honor, meron po akong isang video. Nais ko po sanang ipanood sa korte." Pumayag ang hukom. Sa malaking screen, ipinalabas ang malabong video. Ang video ng itim na van. "Miss Revilla, pamilyar po ba sa inyo ang sasakyang ito?" Tanong ni Ligaya. "Objection, Your Honor. Irrelevant."
Mabilis na sabi ng abogado ni Rocco. Sustained, sabi ng hukom. Pero, Your Honor, Miss Almario, this video does not prove anything. Stick to the facts of the case. Mariing sabi ng hukom. Bumagsak ang balikat ni Ligaya. Tiningnan niya si Rocco. Umaasang may makikita siyang kahit anong reaksyon. Ngunit ang mukha nito ay nanatiling blangko. Isang malamig na maskara. Bumalik siya sa kanyang upuan. Ang unang pag-asa ay nadurog. Ang bawat tanong na kanyang ibinato ay sinasalag ng mga matatalinong abogado o ng matatamis na kasinungalingan ni Mahalina. Mukha siyang isang batang nalilito sa harap ng mga profesional. Sa gitna ng paglilitis, habang ang isa sa mga abogado ni Rocco ay nagsasalita, nag-vibrate ang telepono nito. Ipinakita niya ito kay Rocco. Isang mensahe mula sa Villa Esmeralda. Sir, si Luan po. Isinugod namin sa ospital. Nahihirapan na naman pong huminga. Isang kislap ng takot at galit ang dumaan sa mga mata ni Rocco. Tumingin siya kay Mahalina na abala sa pagpapakita ng kanyang kahinaan sa korte. Ang babaeng ito, dahil sa kasakiman, ay unti-unting pinapatay ang kanyang anak. Ang pag-aalinlangan na una niyang naramdaman ay naging isang matinding katiyakan. Kailangan niyang tapusin ito. Ngunit paano? Kung ilalabas niya ang kanyang sariling kopya ng video, babagsak ang kaso laban kay Ligaya. Ngunit maaaring makahanap ng paraan si Mahalina para makatakas sa mas malaking kasalanan, ang pagpapalit ng gamot. Kailangan niya ng isang bagay na mas matibay, isang pag-amin. Sa Villa Esmeralda ang balita tungkol sa paglilitis at sa kalagayan ni Luan ay mabilis na kumalat sa mga kasambahay. Si Kael, na nagkukunwaring naglalaro sa kanyang silid, ay narinig ang lahat. Narinig niya ang pag-uusap sa telepono. Kawawa naman si Yaya Gaya, malapit na daw mahatulan. At si Sir Luan, nasa ospital na naman, lalo siyang lumala mula nang mawala si Yaya. Hindi na nakatiis si Kael. Alam niya ang totoo. Nakita niya. Ang kailangan niya lang ay ang lakas ng loob. Tumakbo siya papunta sa silid ng kanyang Kuya Tala. Naabutan niya itong nakahiga, matamlay, at hirap ding huminga. Kuya Tala, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Si Yaya, matatalo na siya sa korte, at si Kuya Luan nasa ospital. Alam ko kung bakit. Tumingin si Tala sa kanyang nakababatang kapatid. Kuya, naaalala mo ba? Yung sinabi sa atin ni Yaya na laging sabihin ang totoo, kahit nakakatakot, sabi ni Kyle. Kailangan nating sabihin ang totoo para kay Yaya, para kay Kuya Luan. Nag-aalangan si Tala. Natatakot siya kay Mahalina. Ngunit nang maalala niya ang mukha ng kanyang Yaya Gaya at ang hirap na paghinga ng kanyang kakambal, isang bagong tapang ang pumuno sa kanya. Tumango siya. Bumalik sa korte, malapit nang matapos ang araw. Tila wala ng pag-asa para kay Ligaya. Does the defense have any further witnesses? Tanong ng hukom. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabagot. Umiling si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay naluluhana. Ito na yata ang katapusan. In that case, nagsimula ang hukom. Itinaas ang kanyang maso. This court finds. Bang! Ang malakas na pagbukas ng pinto ng korte ang pumutol sa kanyang sasabihin. Lahat ay napalingon. Isang humahangos na abogado ni Rocco ang tumakbo papasok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat. Your Honor, forgive the interruption, sabi niya, halos hindi makahinga. The children, the De La Vega children insist on testifying. Sound of a stunned courtroom murmur. The judge gavels several times for order. The heavy courtroom doors creak open again. Ang buong silid hukuman ay natigilan. Ang mga mata ng lahat ay napako sa pinto. Kung saan? Sa gitna ng dalawang social worker na ipinadala ng korte. Nakatayo ang dalawang bata, si Kyle,
na ang mukha ay puno ng determinasyon at si Tala na kahit mahina at namumutla ay may tapang sa kanyang mga mata. Si Mahalina ang unang nakabawi sa pagkabigla. Agad siyang tumayo. "Objection, Your Honor! They're children! They're sick! Hindi sila dapat iniistorbo sa ganitong bagay. This is traumatic for them." Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ngunit ang panik sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Ngunit ang abogado ni Rocco, sumusunod sa lihim na utos nito, ay tumayo rin. "Your Honor, the defense has the right to present its witnesses, and the De La Vega children, despite their age, have crucial information that they wish to share with this court." Tumingin ang hukom mula kay Mahalina patungo sa mga bata at kay Ligaya na ngayon ay nakatayo. Ang kanyang puso ay pinaghalong pag-asa at takot para sa mga bata. "Very well," nagpasya ang hukom. Ang kanyang kuryosidad ay napukaw. "The court will allow it. Let the children approach the stand." Si Tala ang unang umupo sa witness stand na napakalaki para sa kanyang maliit na katawan. Si Kael ay tumayo sa kanyang tabi. Hawak ang kanyang kamay. Ang isang social worker ay lumapit upang tulungan sa pagtatanong, gamit ang mga salitang madaling maintindihan ng isang bata. "Tala," nagsimula ang social worker sa malumanay na boses. "May gusto ka raw sabihin sa amin. Huwag kang matakot. Sabihin mo lang ang totoo." Tumango si Tala. Ang kanyang tingin ay diretso. Hindi kay Ligaya, kundi kay Mahalna. "Opo." Si Ligaya ay halos hindi humihinga. Ano ang sasabihin ng bata? "Tungkol saan ito, Tala?" Huminga ng malalim si Tala. Tila nag-iipon ng lakas. "Tungkol po sa gamot namin." Isang mumunting bulungan ang kumalat sa korte. Si Rocco ay umayos ng upo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Si Mahalina ay nanigas sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumutla. "Ano ang tungkol sa gamot niyo?" "Nakita po namin si Tita Mahalina," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay maliit, ngunit malinaw sa nakabibinging katahimikan. "Maraming beses po, pumupunta po siya sa kwarto ng gamot kapag gabi. Pinalitan niya po yung gamot namin." Boom! Ang mga salita ay parang isang pagsabog. Si Ligaya ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at biglaang pagkaunawa. Ito pala ang dahilan. "Sinungaling!" sigaw ni Mahalina. Tumayo nang wala sa oras. "Mga bata lang sila. Hindi nila alam ang sinasabi nila. They're making things up." "Silence!" sigaw ng hukom. Malakas na ipinukpok ang kanyang maso. "Sit down, Miss Revilla, or I will hold you in contempt." Napilitang umupo si Mahalina. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at takot. Nagpatuloy ang social worker. "Tala, paano mo nasabing pinalitan? Anong yung nakita mo?" Yung tableta po sa bote. Iba na po ang itsura," paliwanag ni Tala. "Nung tinanong po namin siya, sabi niya, vitamins lang daw po iyon para mas lumakas kami. Sabi niya po, secret lang daw po namin yon at wag sasabihin kahit kanino, kahit kay daddy o kay Yaya Gaya." Pagkatapos ay si Kael ang nagsalita. Ang kanyang boses ay mas malakas. "At nakita ko po siya. Isang gabi, nung kukuha po ako ng tubig, nakita ko po si Tita Mahalina na may kausap na lalaki sa labas. Ibinigay niya yung isang bag. Katulad po nung bag na dala nung lalaki sa video ni Yaya. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang van, ang pagnanakaw, ang paghina ng mga bata, ang mga pekeng gamot. Dito na hindi nakatiis si Ligaya. Ang pagiging mahinahon niya ay naglaho. Napalitan ng galit ng isang ina na nakitang nalagay sa panganib ang kanyang mga anak. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy at humarap kay Mahalina. "Hindi lang pagnanakaw ang krimen dito," sabi ni Ligaya.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Umalingaw-ngaw sa buong korte. Hindi lang pagnanakaw ng pera at alahas, ninakaw mo ang gamot na bumubuhay sa kanila. Pinalitan mo ng peke. Alam mo ba na halos mamatay si Luan dahil sa ginawa mo? Ito ay attempted murder. Ang akusasyon ay binitawan na. Ang buong korte ay nagkagulo. Dito na tuluyang nawala sa sarili si Mahalina. Ang kanyang maskara ng kahinahunan ay nabasag at ang lumabas ay isang halimaw na nasukol. Tumayo siya. Ang kanyang magandang mukha ay nasira ng galit. Tumigil ka. Wala kang alam. Anong pakialam mo sa kanila? Yaya ka lang. Isang hamak na utusan. Sigaw niya kay Ligaya. Pagkatapos ay humarap siya sa mga bata. At kayo, mga walang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa inyo, sisirain niyo ako? Mahalina, stop it! Sa wakas ay sigaw ni Rocco, tumatayo na rin. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Mahalina kay Rocco. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Kasalanan mo to, Rocco. Kung ibinigay mo lang sana ang perang kailangan ko. Kung hindi ka lang sana masyadong abala sa trabaho mo at mas binantayan mo ang pamilya mo. Oo, ginawa ko. I sold their medicines. Kailangan ko ng pera. At kailangan kong mawala ang yaya na yan na mas mahal pa ng mga anak mo kaysa sa akin. Ako dapat ang reyna dito. Ako. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong korte. Isang pag-amin, isang buong pag-amin. Si Rocco ay napapikit. Ang sakit ng katotohanan ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay totoo. Si Ligaya naman ay napaluha. Hindi na dahil sa sarili, kundi dahil sa mga batang buong tapang na nagsalita. Ang hukom, na kanina pa nakikinig sa lahat, ay muling ipinukpok ang kanyang maso. Ang tunog nito ay pinal at mabigat. Sheriffs, arrest this woman. 2 pulis ang mabilis na lumapit kay Mahalina na ngayon ay napaluhod na sa sahig, umiiyak at sumisigaw nang walang saysay habang pinupusasan. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang nakita ni Rocco. Si Ligaya. Naglakad siya palapit sa kanya. Bawat hakbang ay parang 1 milya ang layo. Nakita siya ni Ligaya. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Ngunit ngayon, wala nang galit. Wala nang pag-aalinlangan. Ang nakita lang ni Ligaya sa mga mata ni Rocco ay isang karagatan ng pagsisisi. Nakatayo sa harap niya, walang salitang namutawi sa bibig ni Rocco. Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay masyadong mabigat para sa mga salita. Humarap siya kay Mahalina na dinadala na palabas. Mahalina, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong, puno ng yelo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ngunit hindi na kailangan. Ang totoo ay naroon na, nakahandusay at nakakakilabot sa gitna ng korte para makita ng lahat. Sound of the courtroom chaos fading away, replaced by the quiet, echoing footsteps in a large, empty corridor. Faint sound of a distant city ambulance siren. Ang ingay ng korte ay dahan-dahang humina at napalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang si Mahalina ay inilalabas ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay naglaho sa pasilyo, nag-iwan ng isang bakas ng kasamaang naganap. Idineklara ng hukom na si Ligaya Almario ay not guilty sa lahat ng paratang at ang kaso ay opisyal ng ibinasura. Ngunit para kay Ligaya, ang tagumpay ay may kasamang pait. Nakatayo siya sa gitna ng nagkakagulong mga tao, ngunit ang pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Pinanood niya ang mga social worker na maingat na inaalalayan ng mga bata palabas ng korte. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang sandali, gusto niyang tumakbo at yakapin sila, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. May proseso. May mga bagay na kailangang ayusin. Lumabas siya ng korte at naupo sa isang konkretong bangko sa labas. Hinahayaang dampian ng hangin ang kanyang mukha. Malaya na siya.
Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Ilang sandali pa, naramdaman niyang may tumayo sa kanyang harapan. Tinatakpan ng sikat ng araw. Tumingala siya. Si Rocco de la Vega. Nakatayo siya roon. Hindi na mukhang isang makapangyarihang bilyonaryo, kundi isang ordinaryong taong binibigatan ng mundo. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot. Ang kanyang buhok ay magulo. At sa kanyang mga mata ay may isang bagay na hindi pa nakikita ni Ligaya dati. Kahihiyan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang mga salitang salamat at patawad ay tila napakababaw para sa lalim ng kanyang pagkakasala. Kaya't ginawa niya ang tanging bagay na alam niya. Dahan-dahan, sa harap ng mga taong dumaraan, ang CEO ng De La Vega Industries ay lumuhod sa maruming semento sa harap ng kanyang dating yaya. Nagulat si Ligaya. "Sir Rocco, tumayo po kayo." Umiling si Rocco, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Wag mo na akong tawaging sir," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. "Ligaya, patawarin mo ako." Ang mga salita ay simpleng-simple, ngunit dala nito ang bigat ng lahat. Patawad sa hindi paniniwala. Patawad sa pagtataboy. Patawad sa halos pagsira ng kanyang buhay. Patawad sa paglalagay sa panganib sa buhay ng kanyang mga anak dahil sa kanyang kabulagan. "Patawarin mo ako, Ligaya. Sa lahat." Ulit niya. At doon, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos. Ang isang lalaking hindi kailanman nagpakita ng kahinaan ay umiyak na parang isang bata sa harap ng babaeng labis niyang sinaktan. Tinitigan siya ni Ligaya. Nakita niya ang kanyang pagdurusa, ang kanyang pagsisisi. At sa sandaling iyon, ang natitirang galit sa kanyang puso ay naglaho, napalitan ng isang pamilyar na damdamin. "Habag, tumayo po kayo dyan, Rocco," sabi ni Ligaya. Ang pagtawag niya sa unang pangalan nito ay nagbigay ng bagong bigat sa kanilang pag-uusap. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay. Nag-aalangan si Rocco, ngunit tinanggap niya ito. Habang tinutulungan siya ni Ligaya na tumayo, naramdaman niya ang kalyo sa mga palad nito, mga kamay na nag-alaga sa kanyang mga anak, mga kamay na sinaktan niya. "Wala na po iyon," sabi ni Ligaya, at sa kanyang mga mata, nakita ni Rocco ang katotohanan. Hindi ito isang madaling pagpapatawad, kundi isang pagpapasya na bitawan na ang sakit para sa kapakanan ng lahat, lalo na ng mga bata. Ang mahalaga po ngayon ay ang mga bata. Tumango si Rocco. "They need you, Gaya. I need you." Ang Villa Esmeralda ay hindi tahanan kung wala ka. Hindi agad sumagot si Ligaya. Ang pagbabalik ay hindi ganoon kadali. Ngunit nang maalala niya ang mga mukha ni Tala, Luan at Kael, alam na niya ang sagot. Hindi dahil kay Rocco, kundi dahil sa kanila. Ang biyahe pabalik sa Villa Esmeralda ay tahimik. Si Rocco ang nagmamaneho. Walang nagsasalita. Ngunit ang katahimikan ay hindi na nakakailang. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa, ng isang bagong simula na nabuo mula sa mga abo ng kasinungalingan. Pagliko nila sa pamilyar na kalye ng Hacienda del Sol, nakita ni Ligaya ang malaking gate ng mansyon. Dati, ito ay simbolo ng isang trabaho. Ngayon, hindi na niya alam kung ano ito. Ngunit nang bumukas ang gate, ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay naglaho. Sa dulo ng driveway, naghihintay ang tatlong maliliit na figura. Si Kael, si Tala, at maging si Luan, nakadarating lang mula sa ospital, kasama ang isang private nurse, ay nakatayo roon. Bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan, bumukas ang pinto sa likod at tumakbo si Kael. "Yaya Gaya." Ang sigaw na yon, puno ng dalisay na pagmamahal at pananabik. Ang pinakamagandang tunog na narinig ni Ligaya sa loob ng mahabang panahon. Bumaba siya ng sasakyan at lumuhod, saktong-sakto, para salubungin ang mahigpit na yakap ni Kael. Sumunod si Tala,
Ang kanyang mga bisig ay yumakap sa leeg ni Ligaya. Nagbalik ka! Sabi ko na babalik ka. At sa huli, si Luan, inaalalayan ng nurse, ay dahan-dahang lumapit. Hindi siya makatakbo, ngunit ang nangiti sa kanyang muka ay sapat na. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Ligaya. We missed you, Yaya. Doon na bumuhos ang luha ni Ligaya. Mga luha hindi na ng sakit, kundi ng purong kaligayahan. Niyakap niya ang 3 bata nang mahigpit. Nilalanghap ang pamilyar na amoy nila. Dito siya nararapat. Ito ang kanyang pamilya. Si Rocco ay nanatili sa dikalayuan, nakasandal sa kotse, tahimik na pinapanood ang eksena. Hindi siya lumapit. Alam niyang ito ay sandali para sa kanila. Nakita niya ang kagalakan sa mukha ng kanyang mga anak. Isang kagalakang hindi na niya nakita. Mula nang umalis si Ligaya, isang kagalakang hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya sa mundo. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. Si Ligaya ay hindi lang isang anghels sa Villa Esmeralda. Hindi lang siya isang yaya. Siya ang puso ng kanilang tahanan. Nang mag-angat ng tingin si Ligaya mula sa pagkakayakap sa mga bata, nagtama muli ang kanilang mga mata ni Rocco. Ngumiti siya, isang maliit, mahiyain, ngunit tunay na ngiti. Isang nangiti na nagsasabing, okay na ang lahat. Isang nangiti na nangangako ng paghilom at isang panibagong simula. Hindi lang para sa mga bata, kundi para sa kanilang lahat. Ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali. Maraming sugat na kailangang gamutin. Maraming tiwalang kailangang muling buuin. Ngunit sa pagbabalik ni Ligaya, sa wakas, may pag-asa ng muling mabuo ang kanilang nasirang pamilya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Ligaya at ng pamilya de la Vega. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa tapang na ipaglaban ang katotohanan at sa pusong handang magpatawad. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat galit, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig at buhay ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.